Magandang umaga, Maricel. Magandang umaga, Manong Ted. Thank you. Thank you for joining us this morning, Professor. Nako, Prof, kahapon, hindi na tayo nagulat na merong deklarasyon itong si VP Sara Duterte na tatakbo siya sa pagkapangulo for 2028. Pero siguro, nasurpresa yung marami, kabilang na ako, doon sa aga o yung timing ng kanyang pag-aanunsyo. Ano po yung nakikita ninyong dahilan dito, Prof? Mm-mm. Tama ka, Maricel, hindi naman to kagulat-gulat pero yung timing, no? Ah, Isipin natin, no, ano ba yung mga mangyayari sa mga susunod na araw, no? Na maaaring nagtulak o nagkumbinse para magkaroon ng ganitong deklarasyon. Alam natin na umuusad na at in fact may nag-file kahapon ng pang-apat na impeachment complaint laban kay Vice Presidente Duterte. Alam din natin yung makasaysayang ICC trial sa kanyang ama, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay mangyayari na rin, no, sa susunod na linggo. So sa tingin ko, ang perspektibo dito ng Vice Presidente at ng kanyang team malamang, yung mga nag-a-advise sa kanya, unahan na natin ang naratibo, unahan natin ang ah, tayo ang maghulma o mag-shape ng mga konversasyon, ng diskurso, ng naratibo sa pag-announce nito, no, ng ganito kaaga. Actually, Marcel, nung ano, napatingin ako sa kalendaryo ko kasi Mm. ako at ano na no, 2027 na kasi Oo. ito naman talaga Pati yung ikaw panahon. na-confuse, Prof, ah. Oo, parang sabi ko, teka, magiging busy na ba ulit kami kasi kampanya na ulit, no? Pero ah, ito napakaaga and hindi ito karaniwang nangyayari. And in fact, hindi ito ang strategiya ng mga Duterte. Kung Mm. isipin natin, no? Hanggang sa huli, doon sila nagdedesisyon kung tatakbo man o hindi. Nangyari ito noong 2016, nangyari ito sa kanyang ama, nangyari ito sa kanya noong 2022. So ito, ibang taktika to, ibang or strategiya kung iisipin nyo. Ngunit gusto niyang unahan, gusto niya siguro ding paalalahanan na dun sa mga pipirma sa impeachment complaint sa Kamara Mm. na hindi lang siya tatakbo pero sinasakyan din nila yung sinasabi ng mga survey na sila yung ang vice presidente ang nangungunang kandidato ngayon sa pagkapangulo. Sa ngayon, kung sakaling magkaroon ng eleksyon sa ngayon, Mm. parang sinasabi niya ako yung ihahalal ng taong bayan. So kumbaga, ito po nagsisilbing paalala, warning doon sa mga members ng House of Representatives. Yes po, kasi marami pong pumirma dun sa impeachment complaint. If I'm not mistaken, more than 200, more than the one-third supposedly na requirement ng ating konstitusyon, no? So, parang lalo na no dun sa mga ah, miyembro ng Kamara na kung saan yung mga botante mga at supporters sobrang loyalist, no, kay Vice Presidente. At alam naman natin sa lugar sa Pilipinas 'yon, no, sa Mindanao at Cebu at yung ibang Visayan speaking provinces. So mga parang sinasabi, kung pumirma ka, kung ikaw taga Mindanao or ikaw taga Visayas, pumirma ka, or Central Visayas, pumirma ka, pipirma ka ba ngayon? Kaya mo bang at ano ang maaaring maging konsekwensya nun? Sa Mm. So kumbaga dinala po tayo lahat ni VP Sara sa campaign season no ng 2028. Dinala niya yung mga politiko, dinala niya yung mga supporters niya, no? Minobilize niya, sinabi niya na eto na, ano na ako, no, yung desidido na ako. Hinanda niya rin po lahat yung mga ibang botante na maaari pa niyang makumbinse, no, Mm. 2028. So, dahil po dito sa deklarasyon ni Vice President Sara Duterte, ano po yung posibleng senaryo na makikita natin lalo na ngayon na apat na impeachment complaint na yung isinampa laban sa bise? Ah, Marcel, alam naman natin, no, lahat nagsasabi, ang impeachment ay isang prosesong politikal. It's a political process. Hindi yan technical, hindi rin yan, lalo na yung trial, no, hindi yan isang judicial proceeding. Merong elemento ng politika yan. Pero yung pagdeklara ng
Vice Presidente na ngayon pa lang tatakbo na siya, parang sinasabi niya na talagang kung ano man yung maging resulta ng impeachment, kung ang resulta ng impeachment, ma-impeach siya ng Kamara at yung mangyayaring trial malamang sa Senado, ito ang para pigilan siya na maging pangulo, pigilan siya na tumakbo, pigilan siya na ano yung sinabi niya, ialay ang sarili niya Mm. sa mga Pilipino. So nagkaroon ng kulay ngayon yung although meron na nung last year may kulay na pinipigilan siya at hindi na ito pananagutan, Hindi na ito accountability, ito politika na dahil hindi nila kayang talunin sa eleksyon, so dadaanin nila dito sa impeachment. Parang nagkaroon ng ganong kulay, no? At Mm. malamang ganun na yung interpretation ng mga hardcore supporters niya. Lalo lang itong pinaigting nung pag-declare niya ng ganito kaaga na tatakbo siya bilang Pangulo. Oo, pero dalawa po yung nabanggit ninyo na pangyayari na kasabay nitong deklarasyon ni Vice President Sara Duterte. Nandyan yung impeachment at nariyan din po yung confirmation of charges. So paano po natin nakikita na posibleng makaapekto yung declaration sa confirmation o yung confirmation of charges dito sa naging deklarasyon ni VP Sara? Kaya nga sa tingin ko, Maricel, maaaring sabihin natin, wow, talagang from the point of view of political strategist, parang it's may nakikita ako, may nagsabi, it's a brilliant move, no? Inunahan na parang ngayon pa lang. Pero kasi hindi natin alam yung mangyayari doon sa confirmation of charges hearing next week. Unless alam nila yung mangyayari doon, no? Wala po tayong masyadong impormasyon doon. At hindi, unang-una, ito'y isang tribunal o hukuman na labas sa ating bansa, no? So sa akin meron ding konting risk ng ganito kaaga. And in fact, sa kasaysayan natin, yung mga nagde-declare ng maaga, no? Hindi maganda yung reception, no, ng mga botante at mahirap din i-maintain yung momentum, no? Kaya kung titingnan mo yung una nilang strategy, hindi sila nagde-declare. Pero dun sa confirmation of charges at sa mga susunod na mangyayari dun sa trial, sa tingin ko kasi finally magkakaroon tayo ng mas maayos, mas malinaw na impormasyon, mas malinaw na ebidensya, no? Doon sa ang charge sistematikong, no? Mm. Mga krimen, no, against humanity na inaakusa, no, kay dating Pangulong Duterte. At may epekto ito, no, kay Vice Presidente kasi ano po ba ang kumbaga ano po ba ang motivasyon ng pagtakbo ng Vice Presidente? Ito po ba ay magsilbi? Ito po ba ay protektahan ang kanilang pamilya, ang kanilang dinastiya? Ito po ba yung nung sinasabi niya nagsisisi siya at humingi siya ng tawad dahil sa paghalal niya kay Pangulo. yung pagtulong niya sa paghalal kay Bongbong Marcos, sa tingin ko baka nagsisisi din sila na bumaba pa yung pamilya nila mula sa pwesto, no? Kasi hindi naman 'to mangyayari kung ang pangulo ay isa pa ring Duterte, itong lahat ng 'to, no? Hindi naman 'to mangyayari sa kanilang pamilya. Nabanggit po ninyo yung mga mensahe ni VP Sara. Kahapon kasi, yung takbo ng kanyang mensahe doon sa kanyang deklarasyon, puro paghingi ng patawad. Ayan. Paano po ba natin to dapat tanggapin? Paano ba natin to dapat i-interpret? Parang kulang na lang sabihin, Maricel, na nabudol siya, no? Na kala niya, 'di ba marami na siyang sinasabing ganun, kala niya ganito yung si BBM, kala niya ganito si Pangulong Bongbong Marcos, hindi pala, no? Kaya nga ang naisip ko kung yung panghihingi ng tawad, actually kala ko hingi siya ng tawad sa ibang mga issue, no, na hanggang sa ngayon hindi niya nililinaw, no? Mm. Katulad nung confidential funds, katulad nung sabi niyang pag-hire ng assassin, no? Yung kala ko doon hindi naman pala, no? So tas naisip ko bigla kasi hindi naman maliit na mistake o kasalanan yung inaako niya. Mm. Biruin mo yon, kung sa tingin niya nabudol siya,
di nabudol din yung mga botante. Parang ganun yung ano eh. So, parang naisip ko, kung ito gustong maging pangulo, ano pa kayang klasing mga pagkakamali ang maaari niyang i-commit? At and therefore, eh dapat ba siyang deserve ba niyang even tumakbo para dun sa pinakamataas na posisyon para ng ating bansa? Pero yung latag ng kanyang mensahe kahapon, naabot niya ba yung kanyang tina-target? Sa tingin ko, kaya nga Maricel, tingin natin no, para kanino ba talaga yung mensahe, no? So sabi ko nga sa miyembro ng Kamara, pero sa tingin ko dun din sa kanyang base, no? Sa tingin ko alam ni BP Sara na meron siyang base, may solid base siya, no? At ito yung parang sinasabi niya, rally na, start na tayo, parang although nakikita naman natin sa social media ngayon, no? Matagal naman na nag-start 'yan, no? At nakita natin, no, yung grabe yung social media activity kahapon, no? Mm. Grabe din yung pag-mobilize, no? Ang dami kong nakikita na ano na, no? And in fact, may nakita pa ako na iganti mo kami. Parang may mga ganun pang naratibo, no? So, sa tingin ko parang yung yung press con kahapon is really to rally the quote-unquote troops, no? To really inspire them to move to support at signaling din to dun sa mga politiko na isipin nyo anong mangyayari sa inyo sa 2028, sinong manok. Kasi so far, wala pa naman ibang manok na at iba pang malamang natatakbo. No? Siya pa lang. So inunahan niya na lahat and therefore ngayon lahat nagre-react, no, sa kanya, no? Kontrolado niya yung hulma, no, ng 2028 campaign. Okay. Ng ganito kaaga. Alright. Prof, eto kasi nangyari na yan at sabi nga po ninyo kahapon nagkaroon na ng mga paunang yung lindol, nag-ripple effect na, no? At meron ng mga reaksyon. So, ngayon na nandidiyan na yan, pag-usapan nga natin itong impeachment. Na sinasabi naman ng isang House Leader kahapon din, narinig mo sa ating balita kanina Maricel, na yung speedy mode, yung pangalawang mode, baka daw malabo na ang sabi. Sa speedy mode, ang kailangan lang naman actually na pirma doon sa verified complaint ay 1/3 lang. Basically 105 o 106. Ngayon kasi may 318 members. Kung ating susuriin, Prof, ang membership ng mga partido sa Kamara, ang partido po na lakas ang may pinakamarami pa rin, 103. Ito yung partido ni Martin Romualdez, di po ba? Opo. Tama po. At meron din tayong federal, 28 po lamang ito, partido ni Presidente. So basically, kung talagang usaping politika at meron talaga namang sinasabing rainbow coalition, kumbaga, sabi nga ni Speaker Joe DeVie, itong malaking coalition na ito, kung ito ay solid, hindi naman problema yon, di ba? So effect nito ngayon sa alignment o realignment ng koalisyon, itong statement ni VP Sara, itong kanyang announcement. Tama kayo, Manong Ted. Alata talagang alam nyo po ang dynamics, no, sa Kamara bilang dating miyembro nito. Yung alignment at realignment, constantly shifting naman yan kasi nga hindi naman matatag yung mga partido natin. At in fact, Ted, maganda nga malaman dun sa mga miyembro ng Lakas at sa mga miyembro ng Partido Federal, ilan ba dyan yung dating PDP laban? No? So, parang kasi yung party affiliations, parang damit yan na sinusuot, hinuhubad, nagsusuot ng iba, sinusuot ulit. So, I think yung party affiliations, ideally dapat ganun ang pagboto sa issue, sa impeachment at kung ano man ang nakahain sa Kamara. Ngunit alam natin naman yung mga politiko natin, ang loyalty naman nila nag-iiba, no? Depende kung sino yung makakapagsilbi ng kanilang interest at a particular point in time. So, parang yung ginawa na press ko ni VP Sara, parang sinasabi niya, sige, impeach nyo ako ulit. Lapit na 2028, ang dami kong supporters, lalo na sa Mindanao. Gusto nyong manalo doon o gusto nyong makakuha ng suporta doon. Pero kung kayo you will be against me,
no? Parang ang sinasabi, dare, parang dinidare niya, no? Tingnan natin kung ano mangyayari sa mga karera nyo. And in fact, kung alam naman po natin yung behavior, nakita naman po natin ang behavior ng Vice Presidente, no? At ng mga Dutertes in general. Part ng kanilang branding ah, yung hindi nila pinapalampas yung mga ah, 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 who have slighted, no, yung mga, kaya nga yung iganti nyo kami, no, yung mga gano'n, no, in the sense na parang warning, no, pag-isipan nyo mabuti, no, kaya nga Ted, napaka-interesting for me yung mga pumirma last year. Pipirma din ba ngayon? Automatic ba 'yon na assumption natin? So maganda tignan kung sino yung parang hindi na pipirma, no? At maganda ma-cover 'to, no? Malaman ng media at matanong, bakit po kayo nagbago ng isip? Ano po ang dahilan nun? Kasi kung yung substance ng impeachment complaint, wala naman pong nagbago eh. Oo. Ang nagbago yung politika. Okay. So, Prof, no, i-shift natin ang usapin dito sa critical element nitong prosesong ito, the House of Representatives, no? Sabi mo nga, nangyayari lagi yan eh. Lagi yang hindi naman matibay yung alignment na yan eh. Depende nga yan, di ba? Sa kanilang interest sa kasalukuyang panahon. So sinasabi ni VP Sara, kumbaga, kung hindi ka pabor sa, if you are not with me, you're against me. Parang ganun ang mensahe. So, sa ngayon na composition diyan sa Kamara, ano ang basa mo dito? Kasi hindi maitatanggi na meron din pong mga negosyante na meron pong mga political connections, right? As we all very well know, Tama po. either Tama. in the Senate or in the House. So, yung mensahe din sa mga negosyante na sandali lang, kapag naupo kami, nabalik kami sa pwesto, tandaan nyo, ang dami yung negosyo. Mga ganong usapin muna. Prof. Tama po. I think, yun nga eh, sa tingin ko talaga maraming pinatatamaan. And I would have to give credit, no, dun sa nakapag-isip na yung pag-timing nito, no, nung press ko na to. Kasi lahat tayo ngayon, no, parang lahat tayo ngayon napapaisip, lahat tayo ngayon nga, dahil sa panayam na to, parang lahat tayo ngayon nagre-react. No? At kasama na doon yung business sector, kasama na yung ekonomiya, kasama doon yung may mga malalaking negosyo at yung maaaring maraming mawala sa kanila kung sakaling babalik sa pwesto yung dinastiya ng mga Dutertes. At in fact, marami dito sa mga negosyante na to, ito naman yung, hindi naman po nakatago yan, ito naman po yung nagpopondo ng mga kampanya ng mga politiko. So therefore, yung politiko, yung businessman o yung tycoon o yung conglomerate, kailangan din mapaisip. Ang critical sa mga negosyante, Ted, is paano ko mapoprotektahan, no? How can I assure na kung ano man yung benepisyo na natatanggap ko, kung ano mang access yung natatanggap ko, mapapanatili ko yon. At dahil doon, syempre, nakita mo yung mga surveys ngayon, klarong-klaro na front runner ang Vice Presidente. Yung kalkulasyon nila ngayon nakatuon dun, baka dapat, kung ikaw yung politiko, baka dapat hindi ko masyadong banggain. Kung ikaw yung negosyante, baka dapat makipag-usap na ako, no? Magpadala na ako ng feelers, makipag-meeting na ako, no? Para at least nasa radar ako nung kung sino man yung nagiging presidente sa 2028. So, crucial din yung influence ng ilang mga negosyante sa magiging desisyon ng mga miyembro ng iba't ibang partido na nakaupo dito muna tayo sa House, no? Kumbaga, simply said, Professor. Pero doon naman din sa usapin ng posibilidad na mayanig nga itong koalisyon ngayon dahil sa announcement na ito ng isang malakas na kandidato sa pagkapresidente sa 2028. Ngayon ba maaari nating sabihin na kasi ang kailangan lamang para ka makapagpalit ng speaker ay kalahati plus 1 ng 318. So that's 160 members of the House, no? Merong mga miyembro ng Kongreso ngayon na under fire kasi nga mga sangkot sa flood control scandal. Ang mga contractors at mga kongresista
na may mga question sa overpricing ng kanilang project sa mga distrito. So ano kaya ang effect nun sa usapin ng, kasi ngayon hindi pa sila safe, di ba? Kasi maaaring sila ang habulin ng ombudsman o ng DOJ. Ano kaya ang implikasyon nun kung sakasakaling sila ay mag-align dito sa posibleng mabuo ngayon na koalisyon para lang kunin ang leadership sa Kamara? Mm. Tama ka Manong Ted, may dimension no, yung Kamara ngayon nasa konteksto na nitong flood control corruption at in fact isipin natin no, kung walang flood control corruption scandal, baka mas merong room para maging from a position of strength. Kumbaga parang hindi sila ganun ka vulnerable no. Pero vulnerable yung mga miyembro ng Kamara ngayon, pwedeng sabihin ng mga institusyon ng mga ng gobyerno ngayon na teka muna, pipirma ka ba dyan o hindi? Kasi pag di ka pumirma, baka umusad yung investigasyon o yung kaso laban sa iyo, lalo na kung sa distrito mo medyo maraming questionable na infrastructure projects, no? So, in other words, meron din kung merong sabihin na natin na threat or ang vice presidente na pag in-impeach nyo ako, isip-isipin nyo, 2028, baka di kayo mahalal, may pang-counter din yung kabila. Teka, hindi ka pipirma, pero involved ka no? May mga nagsasabi, may mga ghost projects sa distrito mo. Gusto mo ba umusad 'yon? Baka po hindi ka umabot dun sa pagboto or hindi ka umabot sa 2028 na kampanya kasi ikaw kinasuhan na at ikaw dadakpin na no ng mga otoridad. So, kumaga Ted, may napaka careful dapat yung decision making kasi ang daming pwedeng humila sa mga miyembro ng Kamara de Representantes. Pero klaro yung strategiya sa tingin ko ng Vice Presidente. Gusto niya patayin na tong impeachment na to dito pa lang sa Kamara. Kasi medyo pag dumating to ng Senado, medyo mataas yung risk doon lalo na't lumiliit yung minority bloc. At alam natin na baka may mga bagong warrant of arrest na ilalabas ang ICC. So medyo yung possibility nung trial mangyari at maging magresulta sa isang na hindi gusto no ng Vice Presidente mangyari sa Senado. So sa tingin ko kaya ang focus ganito kaaga sa Kamara ang laban muna kasi para doon pa lang patayin na yung impeachment complaint. Okay, so ang dami nga, ito ho kasi pinag-uusapan namin nila Professor ay mga posibilidad at sinasabi nga hindi natin maaaring isang tabi kasi nga pwede pong mangyari. So kasi ngayon as alam naman natin dahil ang DPWH naghihigpit na daw. So yung dating kanilang milking cow ngayon, 'di ba, ang usap-usapan nga diyan yung presidente. Kaya naman lagi siyang may hold dito sa lower house kasi nga yung mga release ng pondo, 'di ba, sa kanilang mga pet projects. Ngayon baka daw po hindi na 'yon mangyari. So maaari kamo ang maidanggel sa kanila ngayon itong mga kaso ng ilang sangkot, no? Pero sabihin na po natin kung iilan lang sila, but at the end of the day, pwede kaya ngayon pa lamang nagbibilangan na ng loyalty kung sakasakali man kung sino-sino ang pwedeng sumuporta sa pagpapalit ng liderato sa Kamara kasi bagamat si Marcos Jr. meron ng exemption ng 1 year, by next year, matatapos yan if they control the House under the bunal nila, kumbaga, hawak nila sa liig ang presidente kasi sa kanila na ang boto sa impeachment Tama po, tama po. Kaya nga sa tingin ko, itong impeachment process na ito, no, itong particular na to ni Sara, kahit sabihin na natin na kasi ang sinasabi ng mga politiko, this is a House of Representatives thing, hindi makikialam ang Malacanang, hindi makikialam ang mga ibang institusyon.
Pero Manong Ted, hindi yan Philippine politics kung walang mga pakikialam at walang mga ibang politika ng ibang bansa yan. Nasa Pilipinas tayo. Magpakatotoo lang po tayo na yung mga prosesong institusyonal, kahit impeachment pa yan, may magkakaroon ng politika diyan at maaaring merong dahil dito merong maaaring gamiting mga instrumento, no? Yung nakaupong gobyerno, no? Na para ihulma at either magkaroon ng progreso at talagang ma-transmit, no, yung impeachment complaint. So, in other words, kung kayang gapangin at daanin sa negosasyon at sa politika, sa pagkumbinse sa mga miyembro ng House, kayang gawin to, no, ng gobyerno. At sa tingin ko yun din yung naging epekto ng press conference para sinasabi rin na teka, itong impeachment complaint na to hindi na lang to maaaring nakasalalay sa House. Marami din factors dito. Yung mga miyembro ng Kamara na yan, kailangan niya ng pera. Alam naman natin, kailangan ng pera para manalo sa eleksyon. At nasaan ba yung pera? Diba? Nasa budget, nasa projects, nasa ano. So, may ganong dynamic. So, hindi natin pwedeng sabihin, nakikita natin sa social media ngayon, na may advantage yung Vice President, nasa kanya yung mga alas. Mga alas pa rin po ang gobyerno dahil ito ang gobyerno, no? Opo, May opo. mga cards to that Sige. it can play, no? Oo, In this kumbaga, kasi nga, siya, nasa kanya budget actually, di ba? Nasa kanya, oo. Pero, Prof, no, ito, again, ako po'y, itong pinag-uusapan po natin ay pag-aanalisa sa mga sitwasyon at ang mga posibilidad, no? Nabanggit ni Professor na yung trademark daw umano, no, na kapag naupo lahat ng mga nakatalo o mga hindi nagustuhan ang mga ano sa kanila, sa mga ginawa sa kanila, no? Halimbawa, yung pagpapadala kay Pangulong Duterte sa dahig, etc. So, kumbaga kung ikaw si Pangulong Marcos o si Sandro Marcos, siguro alam mo na kapag naupo sa pwesto si VP Sara, alam mo na siguro more or less, di ba, ang kahantungan ninyo. So, to get rid of her, sorry po for the word, na siya'y mawala sa equation sa 2028 is to impeach her, convict her, and disqualify her. Di ba? Yun na lang ang getaway ninyo dito. Anong palagay mo sa ganong kaisipan, Professor? Well, may logic 'yon kasi yun yung yun yung pwedeng sabihin natin na isang path na medyo meron silang control, 'di ba? Dahil nasa Kamara, no? Sila'y nakaupo ngayon sa kapangyarihan. Yung talunin kasi sa eleksyon, Manong Ted, natalo na ba mga Duterte sa isang eleksyon? Di ko maalala, no? So, they are after the track record of electability, of winnability of a very formidable political family, no? So, kumaga mas risky 'yun eh. So ito kaya nating kontrolin, kaya nating hulmahin. Pero Ted, nakakalungkot na parang ganun yung politika natin, no? Na talagang bengador politics, no? Na talagang pag hindi kaya anong ibig sabihin nun? Hindi ka bababa sa kapangyarihan, diba? Kaya sa tingin ko yung kasi doon sa press con kapon meron parang pagsisisi, di ba? Sa tingin ko if you read between the lines, I think yung pinakapagsisisi sa tingin ko lang po, no? Ay yung tinanggap niya yung pagiging vice president. Sa tingin ko yun yung kung may pagsisisi man lang, no? Sa tingin ko yun na kala nila pa-protectionan sila, kala nila magkakaroon ng itong unity team, no? Magiging protection laban sa kanila, pero nakita natin yung resulta dun sa kanilang pamilya, no? So hindi maganda. Ibig sabihin, the only way for you to protect yourself is to be in power for as much as you can. Okay. Well, anyway, that's already, kumbaga, spilled milk na, no? Yung pagsisising yan. And then ngayon nga, itong 2026 is critical. Crucial ito
sa Marcos administration sa usapin nitong kinabukasan ni VP Sara sa kanyang pagtakbo sa 2028 dahil next year, last sonan niya na at filing na ng Certificate of Candidacies. So kung ano man, dapat ngayon ang crucial dito, lalo na sa nakahain na impeachment complaint nga. Kasi ito lang ang paraan. Of course, ang principle dito, accountability and justice. Pero yung nga sa usapin ng politika, ito ngayon ang critical. Ano sa tingin mo, make or break ito ngayon na desisyon ng Kamara sa impeachment ni VP Sara? Sa tingin ko po. Kasi, Manong Ted, kung hindi ngayong taon, next year, wala na po yun. Kasi Lame lahat duck na. po, lahat na po, election mode na. So, kumbaga, ito yung, sa tingin ko ito yung final attempt at this of impeaching and of this impeachment process of the Vice President. It is, hindi na to, I think, bibigyan ng atensyon ng mga politiko at ng lahat by next year. Iba na po yung mode natin noon. Kaya nga sa tingin ko talagang tama kayo, no? This is a make or break. Nasa crossroads ang bawat miyembro ng Kamara, ang bawat politiko, no? Kaninong koponan ba nila isusugal yung kanilang political futures, no? Okay. And this is something that I hope, no? Kasi parang lumalabas, Manong Ted, pinag-uusapan natin mga makakapangyarihang politiko eh. Naiisip ko kasi paano naman po tayong mga ordinaryong Pilipino walang kapangyarihan. Nasaan po tayo dito sa proseso ng mga banggaan ng mga dinastiya? Oo, mamaya po no, in closing pag-usapan natin 'yan, yung effect nito sa ekonomiya at sa buhay nga po ng pangkaraniwang Pilipino. So dito po, kumbaga, maliban na lang kung meron pang mga ilang pagliliwanag si Maricel. So, kumbaga sa ngayon, tama ba, Professor, dalawa ang pwedeng maging gawi o desisyon ng mga miyembro ng Kamara. Majority of them perhaps, no? Number one, ay sila ay maging matapang, manindigan, at ituloy itong impeachment na ito and perhaps go with the fast mode, no? Oo. Or kaya the process na mas matagal pero kasi nga the same ho naman ang merits dito eh. Na ito'y maituloy hanggang sa dumating ng trial and then sa trial ibang usapin na yon. Or bumahag ang buntot nila. At dito ay talaga namang magkaroon na ng realignment at magkaalaman na sino ang kay Marcos, sino ang kay VP Sara. Right. Manong Ted, yung express lane mukhang sabi ng Supreme Court at ng mga constitutional lawyers natin, yung decision nila no na last year, yung kaya kailangan dun sa balita, kailangan dumaan ng Committee on Justice at kailangan dumaan ng plenaryo. So yung nangyari noon na fast track, mukhang hindi na yun Viable. So, hindi viable. na. Oo, parang at kung gawin yon, malamang pupunta na naman sa Supreme Court ang Vice Presidente to question it, no? But so dadaan yan katulad nung pagproseso dun sa impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos, no? So pero tama ka, Manong Ted, no? Ang scenario dito is, will they just be consistent with what's the outcome last year, no? Kasi yon parang ang bilis po nun eh, 'di ba? But will they vote the same way? Or no? Marami pong babaliktad. At dalawa po ang nakikita kong pwedeng maging factors kung bakit babaliktad. Hindi po sila nakumbinse at hindi po sila na kumbaga naengganyo, no? To remain faithful to what kung bumoto sila before at or no magsi-shift na sila ng koponan, no? Magpapalit na sila ng kulay, magpapalit na sila ng loyalty na malamang ginawa din nila before, no? So yun po, no? So I think at the end, kung ikaw yung miyembro ng Kamara, wala ka naman pakialam dun sa banggaan ng Marcos at Duterte kasi ang iniisip mo, mahalal ba ako ulit? Mahalal ba yung miyembro ng pamilya kung ipapalit ko sa sarili ko kung tapos na ako ng 3 terms? Yun naman po ang
may enough pera na ba, nasa na yung pera na kailangan ko para manalo sa 2028? Sinong magbibigay? Mm. So, I think yun yung mga iniisip ko ng camera, no? Hello? Na yung Dali, may sumisingit lang sa atin. Baka party line pakibaba, please. Ayan. Okay, may humihelo. Parang hello, Garci, parang Uy. ganun narinig ko. Familiar. Sige. I Okay. am sorry. Alas 8:39 na pong ating tamang oras habang inaayos po natin ang ating linya at ito ay napaka kumbaga diskusyon na maari po nating paghugutan ng ating pong kaalaman and eventually nga po sariling pagpapasya. Ito muna, sa lahat po ng ating mga kaibigan na inaabot ng ating broadcast dyan sa abroad, lalo na ho dyan sa Amerika, na kung saan daw po may pinakamalaking remittance sa Pilipinas, ang tanong po namin sa mga overseas Pinoys, kaliwat kanan ho ba ang inyong padala sa Pilipinas? May bayad ho ba yung kada remit? Aba kung gayon, mag-BDO pay ka na. Isang remit lang sa BDO Kabayan Savings mo, libre na po lahat ng mga susunod na send money transactions sa kahit na anong BDO account. Pwede rin pong gamitin ang BDO Pay to Pay bill sa Pilipinas kahit nasaan ka pa. Basta lamang may laman ang Kabayan Savings mo. Libre na yan. Kaya download na ng BDO Pay app now na. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, visit any BDO branch to open. Yan nga po ang alagang kabayan. And BDO is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. At ang mga deposito po ay insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Again, magbukas ng BDO Kabayan Savings at mag-download ng BDO Pay app. Libre na po lahat ng inyong pagbayad ng bills o money remittance. Alagang kabayan. O diba? Balikan natin si Professor. Prof. Aris, anong effect nito sa China? Sa usapin ng ito, ang kanilang ginagawa ngayon sa atin, ang sinasabi ng Chinese Embassy, alam mo yun, ito ngayon na paglantad ng front runner sa mga survey sa Panguluhan ng Pilipinas. Ano ang effect kaya nito sa China? well, unang-una, the more that distracted tayo ng mga sarili nating politika at infighting, this prevents us from being united, no? Kumaga, kung ako ang China, magulo ang politika sa Pilipinas, paguluhin pa natin kasi mas paglalo silang nagbabanggaan, mas lalo silang hindi nila nakikita na ang tunay na laban po hindi naman yung nandito kundi yung pag-angkin, no, ng mga isla at ng mga katubigan natin, no. So kumaga para sa China dalawa lang naman po ang layunin ng China sa Pilipinas. Unang-una, hindi tayo magkaroon ng unified stance na babangga o lalaban kung ano man ang mga interes ng China sa bansa. Yung pangalawa, medyo mahirap yon for them, pero yung magkaroon talaga ng, although nangyari na, magkaroon tayo ng pro-China president, no? Klaro naman po kung sino yon, klaro naman po kung anong administrasyon yung may ganitong linya. At yung nag-press con po kahapon, yung miyembro siya ng isang dinasya, yung tatay po niya, ganun yung foreign policy, nabanggit yung independent foreign policy ulit, no? Kahapon, no? Naisip ko, nag-implement ba ang Duterte administration ng independent foreign policy? Yung pagiging bukas pro-China ba? Yung ba ang independent foreign policy? No? So nagpalit lang po tayo ng amo, kumbaga. Yun na ba ang independent? So yung epekto ng China, naku po, kung ako ang China, natutuwa ako dito kasi hindi na napag-uusapan yung West Philippine Sea. Ang pinag-uusapan na yung politika. O sige, tama yan. Huwag kayong mag-focus dun sa nangyayaring sa inyong teritoryo, sa inyong mga dagat, no? And we're willing to support kung sino man yung mga politiko that will prevent the Philippines from taking a stronger stance, no, on the West Philippine Sea. Pwedeng magpondo ang China para isulong ang kanilang interest at pagkakaroon ng pro-China presidency. Ginawa na po 'yan sa ibang bansa ng China, no? Ginawa na po 'yan. Yung binanggit po kahapon ni
spokesperson Claire Castro na Manchurian candidate, no? Mm. Ginawa na po 'yan at ginagawa po 'yan, no? Okay. Ah, at sa aming pananaliksik, ginagawa na rin po 'yan sa mga LGUs, no? Mm. So, kumbaga yung posibilidad na po 'yon, hindi na lang po posibilidad 'yon eh. Totoo na pong nangyayari 'yan, Okay. Manong. Sige. So ngayon po, ano effect nito sa pangkaraniwang mamamayang Pilipino sa ekonomiya? Ito nga yung announcement ni VP Sara and then yung corresponding, yung aftershock nito. Kumbaga, matapos ang unang pagyanig. Opo. Alam nyo po, Manong Ted, parang hindi na po tayo umusad. Parang simula po nung bago man yung kampanya ng 2022 hanggang ngayon, para po tayong nasa isang Netflix na political drama, no? Na pinapanood natin. Ang problema lang, Manong Ted, hindi po to Netflix eh, totoong buhay po to eh. Ito po bang press con kahapon? Magdadala po ba yan ng pagkain sa bawat hapag ng Pilipino? Magkakaroon ba yan ng better healthcare? Masosolusyonan po ba yung krisis natin sa edukasyon? Alalahanin po natin, ilang taon pong Secretary of Education yung nag-declare po kahapon, natatakbo siya at iaalay niya yung sarili niya sa bayan. Ano pong nangyari sa education sector natin? Ano nangyari po sa mga Pilipino natin na kabataan na kulelat, no? Sa lahat ng assessment, no, ng education, yung level ng education. Ito po ba magpapataas ng ating ekonomiya, magdadala ng mga trabaho? So, sa tingin ko po, ang epekto nito parang sinasabi lang, o sige, manood lang kayo dito sa banggaan ng mga makakapangyarihan at politiko. At dahil nanonood lang tayo, sa tingin natin, wala tayong magawa, no? Kung ano man ang resulta nito, tayo naman po yung apektado eh. So, maaga, sa tingin ko, ang isang positibong development nito, Manong Ted, itong lahat ng to, itong presko na to, napaaga nga, I hope, napaaga yung pag-iisip ng bawat Pilipino. Kung sino man yung kanilang iboboto. Of course, wala pang mga ibang pangalan sa ngayon. Hindi naman, sa tingin ko, kailangan magkaroon ng pangalan eh. Siguro isipin lang ng bawat Pilipino, sino ba dapat ang mamuno ng bansa na to? Anong klaseng qualities? Oh? Anong klaseng temperament ba? Yung ibig sabihin, yung mentalidad, yung level of political maturity, no? Kasi kung hindi tayo napapaisip sa ngayon, parang nanonood lang talaga tayo ng TV. Kasi pag nanonood ka ng TV, parang wala namang epekto yun sa'yo. Pero sa totoong buhay po tayo, may epekto po yung mga nangyayari sa politika ngayon sa pang-araw-araw nating buhay. Kumbaga yan po ang maaaring sabihin na kahit papaano may silver lining pa rin po itong pangyayaring ito. Tama ano po, Professor. Yung discernment ng mga Pilipino, yung pong kahapon na sabi nga, nagboboluntaryo, no po, ako, si Maricel Halili, at ako ay magsasakripisyo para sa bayan bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028. So meron nang naglumantad rito. So siguro nga, Prof, isipin mo, yung bang nagboboluntaryo na iyon, totoo bang karapat-dapat na maging Tama po. Pangulo? Kasi po, Manong Ted, ako naniniwala pa rin ako na deserve ng bawat Pilipino ang isang maayos na leader, isang maayos na gobyerno. Hindi dapat natin i-shortchange yung sarili natin na hanggang dito na lang yung deserve natin na uri ng pamumuno. Sa tingin ko, deserve natin ng isang maayos na gobyerno. Deserve natin yung presidente na nagtatrabaho. Yung presidente na hindi puro press con. Yung presidente na puro paporma, papogi, puro pag-display lamang. Siguro po ang mensahe ko sa bawat Pilipino, deserve nyo ang isang maayos na pamumuno. At ang critical po doon, may kapangyarihan po kayo na ma-realize yun. Hindi naman po yun dahil may election po tayo, ngunit nakasalalay po to sa tamang pagpili. Kaya ang sabi yung pag-aalay ng sarili, sana hindi kasi siya nagpa-Q&A eh.
Yun nga napakamot yung ulo ko doon kasi ang dami sanang tanong na dapat maitanong. Ngunit ang maganda dito, napakaraming oportunidad kasi 2026 pa lang ngayon. Sana marami pang itanong, no? Ang unang tanong diyan, yung tinanong sa akin kahapon, bakit mo deserve maging Pangulo ng Pilipinas? Alright, sige po. So, Prof, sa uulitin, we deserve another round of interview sa tulad po ninyo para po mas makapagbigay po tayo ng tamang kaalaman, informasyon at pagliliwanag sa ating kaisipan tungo po sa pagpili ng leader ng bayan. Prof. Aris Arugay, from the heart, salamat po na marami. Thank you. Maraming pong salamat. Magandang umaga, Manong Ted. Magandang umaga, Maricel. Thank you. Professor Prof. Aris Arugay. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!